Kumusta mga giliw na taga-suporta ng ating mga vlog, iba na namang mahahalagang bagay na ating pag-uusapan. Pakiramdam mo ba na parang binitawan ka na ng Diyos? Feeling mo ba nahihiya ka, napaparusahan, o walang halaga dahil sa malaki mong pagkakamali? Today, this is the truth that we would like to share with you. Ginawa niya ang lahat para mapasakanya ka, at hindi kanya bibitawan. May possibility bang lumayo ka sa kanya at mawalan ng pag-asa sa kanya? Paano kung tumakbo ka palayo? Sabi ng Salmo 23 versikulo 6, Siyempre, ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa Hebreyong teksto, ang ibig sabihin ng susunod ay nagpapakita ng parang naghahunting. Kung kaya mong takasan ng Diyos, hindi na siya Diyos. Mateo Kapitulo 13 versikulo 44 hanggang 46. Paano natin nasasabing hindi niya tayo iiwan? Tingnan natin kung ano ang pinagdaanan ni Jesus noong nagdasal siya sa hardin ng Getsemani. Noong nandun siya, nakikita kanya, ang perlas ng mataas na halaga, ang nakatagong yaman. Ang salitang Aramaic na, Getsemani, ay literal na nangangahulugang, oil press, na isang larawan ng pagkabasag ni Jesus para sa iyong kapayapaan. Try to Google a picture of an oil press, at makikita mong it's used to extract oil by squeezing olives. Si Jesus ay parang napiga din, para ang sariwang langis ng kanyang pag-ibig ay damaloy sa bawat mananampalataya mula sa kanya. Naramdaman niya ang matinding awa, determinado siyang hindi ka bibitawan. Imposible para sa kanya na bitawan ka, dahil siya ay Diyos, hindi tao, at ang kanyang pagmamahal para sa iyo ay lampas pa sa kaya mong maintindihan. In fact, because of His love for you, tinapos ni Jesus ang gawain ng krus, para hindi na niya kailangang bitawan ka. Mag-relax ka, mahal na mahal ka niya, hindi ka niya bibitawan. Maraming salamat mahal kong kaibigan, at ito ang aking panalangin para sa iyo, sana patuloy kang pagpalain ng ating Diyos na may control sa lahat ng bagay.